Sa Biblia, makikita natin na ang ahas ay nagsalita. Marahil ang iba ay ayaw paniwalaan ang pangyayaring ito sa Biblia. Mas magandang umpisahan na natin ang topic na ito. Alam kong napapaisip na kayo sa kung ano ang nasa likod ng kwentong ito sa Biblia. Bagaman ang Biblia ay sinasabing ito ay ang salita ng Diyos, may mga kwento dito na minsan ay mahirap paniwalaan, isa na nga rito na ang ahas ay nagsalita. Ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 3. Genesis 3 verse 1 to 7. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, "Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" At sinabi ng babae sa ahas, "Makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay." Subalit sinabi ng ahas sa babae, "Tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama." Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nazain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panakip. Kung kayo ay aking tatanungin, nagsasalita nga ba ang ahas? Ang pangyayaring ito ay hindi malayong mangyari at ito ay totoo. Halimbawa na lamang natin ang mga hayop na nakakapag-imitate ng salita ng tao, katulad ng parrot. Kung ang Diyos ay kayang bigyan ng ganitong abilidad ang parrot, maari niya ring bigyan ng ganitong abilidad ang iba't ibang klase ng hayop, lalo kung ito ay nakatira sa isang perpektong mundo o perpektong pakalikha. Ngunit sa panahon natin ngayon, ang mga hayop ay nakikipag-usap na lamang sa atin sa pamamagitan ng tunog o paggalaw ng kanilang katawan bilang isang sign sa gusto nilang ipaabot sa atin kagaya ng aso o ng pusa, subalit ang ganitong behavior ng hayop upang makipag-communicate sa atin ay hindi parehong bagay. Sa Genesis 3, makikita natin na ang ahas ay talagang nakakapagsalita at ito'y malinaw na nauunawaan ni Eva ang kanyang sinasabi. Isa pa sa kailangan nating bigyan ng pansin na ang ahas na ito ay matalino na kayang maghatid ng mensahe na kayang lukohin si Eva. Sa talatang ito sa Biblia, malinaw na ipinakikita ang parehong literal na ahas at pagkakaroon ng demonyo sa Genesis 3 verse 14 to 15. Genesis 3 verse 14 to 15. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang, ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Ang tinutukoy sa Genesis 3:14 ay ang literal na ahas, at ang tinutukoy naman sa Genesis 15 ay si Satanas na siyang dudurog ng sakong ni Kristo, at ito ay nangyari nang si Kristo ay ipako sa krus. At si Kristo naman ang dudurog sa ulo ni Satanas, ito naman ay nangyari nang mapagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Ngayon, sa Genesis 3 verse 14 to 15, masasabi natin na si Satanas ay hindi nagkatawang ahas, kundi sinaniban lamang o sa madaling sabi, si Satanas ay pumasok lamang sa katawan ng ahas na ito. Bukod sa Genesis 3, ay may ganito ring pangyayari. Ito ay makikita natin sa aklat ng Numbers. Si Balaam ay ang propeta sa Biblia na ibinenta ang mga Israelita upang ito ay ilighaw ng landas at mahulog sa kasalanan kapalit ng pera. Ito ang propeta na naitala sa Biblia na malayo ang puso sa Diyos. Si Balaam din ang tinutukoy ni Pedro sa 2 Peter 2 verse 15 na umibig sa pera ng kalikwan o kasalanan. Iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila, palibhasa'y sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na umibig sa kabayaran ng kalikwan. Si Balaam din ay tinukoy sa aklat ng Jude. Jude 1 verse 11.
Kahabag-habag sila, sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain, at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa, at napahamak sa paghihimagsik ni Korah. At sa huli, siya ay binanggit din ng ating Panginoon sa Revelation 2 verse 14, subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng kititi-soran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiapid. Numbers 22 verse 28, ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at ito'y nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo upang ako'y paluin mo ng 3 ulit? Sa Numbers ay nakipag-usap ang asno kay Balaam, ngunit ito ay sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos. Walang anumang talata sa Biblia na si Satanas o ang mga demonyo ay may kapangyarihang pagsalitain ang mga hayop. Mas may katuturan pa na sabihin natin na ang ahas ay may kakayahang gumawa ng tunog na gaya ng pagsasalita ng tao at ginamit lamang ni Satanas ang oportunidad ng ahas na ito sa Genesis, upang sabihin ang gusto niyang sabihin at upang lukohin si Eva at upang mahulog ang tao sa kasalanan. Marahil ay sumagi sa inyong isipan ngayon ang katanungan, bakit hindi ngayon nakakapagsalita ang ahas? Isa sa makatuwirang paliwanag nito ay dahil sa pagkakasala ng tao, ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa lahat ng nilalang sa mundo kasama na ang tao, at ang ahas na ito. Lahat sana ay perpekto, ngayon, ang ibang halaman ay may mga lason, maraming mga insekto na nagiging sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay ng tao, marami na ring sakit na nagsisilabasan, maging sa mga hayop. Dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan tayo rin ay nabago. Tayo ngayon ay nagkaroon na ng kamatayan, physical at espiritual na kamatayan. Maaring ang genes din ng ahas na ito na kinakailangan para makapagsalita ay nawala na at hindi na napasa pa sa panahon natin ngayon. Kahit tayo, ay kayang huwag ng pagsalitain ng Panginoon kung gugustuhin niya, kagaya ng ama ni John the Baptist na si Zachariah. Kung saan ay hindi siya nakapagsalita dahil sa hindi siya naniwala sa magandang balita na dala ng angel na si Gabriel. Nakapagsalita lamang siya nang si John the Baptist ay ipinanganak na at binigyan niya ng pangalan na John. Kaya huwag nating pagdudahan ang salita ng Diyos gaya ng ginawa nina Eva at Adan. Bawat salita ng Diyos sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation ay mapagkakatiwalaan at ito ay totoo. Makikita rin natin ang isang posibilidad, dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan dahil sa disobedience, tayo ngayon ay wala ring kakayahang maunawaan ng buo at walang kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Minsan, may mga talata talaga sa Biblia na mahirap maunawaan. Tayo ay nag-aaral hindi para palitan o baguhin ang talata sa Biblia kundi, upang ipaliwanag ito o bigyan ng liwanag sa makatuwirang paraan, at hindi natin ito babaguhin upang gawing mas mataas ang salita o kaisipan ng tao sa kaisipan o salita ng Diyos. Hindi maaring mas matimbang ang ating kaisipan o salita kaysa salita ng Diyos. Sunod sa Diyos wala na tayong alam kaya mas mabuti na turuan tayo ng Diyos sa kung anong nangyari kaysa turuan natin ng Diyos sa kung ano ang nangyari. Next to God we know nothing. Kung bago kayo sa aking channel, click nyo lang ang subscribe button sa baba upang updated kayo sa mga bago kong uploads. Maari nyo rin akong e-follow sa aking Facebook page, ang pangalan ay Mahafir TV. Maari nyo ring i-click ang link sa baba ng video na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam ng paraan para makapunta ng langit, click nyo lang ang link sa baba. Maari nyo ring i-search sa aking playlist, ang title po ay Ang Paraan para Makapunta ng Langit. Maraming salamat sa inyong panunood, naway pagpalain kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa mga video na ito. Sa mga gusto maging part sa pag-share ng Word of God, just click po the share button. Muli ang video na ito ay ginawa sa ikapupuri ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, God bless.